Welcome to Russell Rice Reviews. Ngayong gabi, re-reviewin natin ang Red Horse Super. At atin siyang ikukumpara sa standard na Red Horse. Okay, so ano ba ang Red Horse Super? Ayon sa website ng San Miguel, Red Horse Super is an extra strong beer with 10% alcohol content. So, 10% mas mataas siya kaysa sa standard na Red Horse na nasa 6.9% ABV lamang. It is a beer for group drinking, shot ng tropa, that consumers can enjoy without feeling wasak. Yun talaga yung nakasulat sa website. It has that distinctive full-flavored taste and extra satisfying strength of a world-class extra strong beer. Alcohol content, 10%. Calorie content, 200 calories per 330 ml. Okay. So, inumin na natin to. Tinigman ko na siya kanina. Okay naman. Pero, syempre, inom tayo ulit on video. Yung standard na Red Horse, matamis. Itong Red Horse Super, hindi masyado. Parang muted yung tamis. Medyo mas mapait lang siya. Mouthfeel, hindi naman siya watery. I mean, 10%. So, obviously, hindi siya maglalasang or hindi parang tubig yung feel sa bibig gaya ng San Miglite, for example. Hindi naman puro alcohol lang, which you might expect kasi nga mataas yung alcohol content, 10%. Hindi naman, may ibang flavors ka pa rin makukuha. May matamis pa rin, may mapait. Basta hindi siya like purely alcohol. Ganun. Halos kapareho yung amoy ng standard na Red Horse. Pero ano pa lang to I'm just comparing it to memory. Hindi ko pa binubuksan yung standard na Red Horse. Hindi naman disagreeable yung amoy. Okay lang. Ngayon, buksan natin yung Red Horse para i-verify natin kung tama yung ating naaalala. Mas light yung amoy nung standard na Red Horse. Hindi kasing in your face ng mga amoy dun sa Red Horse Super. Pareho lang ang kulay. Mas cloudy yung standard na Red Horse. So pagkagaling mo sa Red Horse Super, yung standard na Red Horse, medyo magiging watery. On its own, 'di ba? Okay yung standard na Red Horse hindi siya boring inumin, pero pagkagaling mo sa Red Horse Super, medyo para siyang tame, gano'n, nagiging mild. Pero alam natin na hindi yun totoo dahil malakas ang Red Horse. Sa comparison na to, parang mas gusto ko na yung Red Horse Super. Ganun siguro pag tumatanda ka na, hindi lang yung kung gaano kakabilis tamaan, di ba? Na-appreciate mo na rin syempre yung flavor, yung mouthfeel, and yung overall na drinking experience na yung tinitignan mo. Hindi lang yung kung gaano kakabilis malasing, gaano kakabilis tumapang kumanta sa video, okay, yung mga ganun. So ngayon, it's the entire
drinking experience. Yung mga tayo ulit nito. Oo, parang mas masarap nga improvement yung Red Horse Super over the standard Red Horse. So sino ba yung market kaya ng Red Horse Super? So syempre siguro yung sanay na sa standard na Red Horse tapos nabobore ka na sa sa 6.9%. Gusto mo ng medyo mas challenging na beer. Siguro para siyang Red Horse Pro Max. Grabe, para talaga siyang wala lang yung standard na Red Horse. Pagkagaling mo sa Red Horse Super, of course. Tapos hindi significant yung taas nung presyo sa itong 1 liter na Red Horse Super. Bili ko diyan 134 pesos lang. So hindi naman malayo sa presyo ng 1 liter ng standard na Red Horse. So kung may party ka kunwari, social event ganyan, tapos may kailangan kang blasingin ng mga 10 tao, ganyan. So okay na investment yung Red Horse Super. May konti na akong buzz agad. Pero kasi lightweight kasi ako eh. So mabilis talaga ang tamaan. So meron, mabilis. So, yeah, okay ang Red Horse Super. Smells okay, walang anything na disagreeable. Flavor okay if you like the standard 6.9% na Red Horse. Magugustuhan mo rin yung lasa ng Red Horse Super. Ano ba? Finish, yung aftertaste nila, well, pareho sila na mabilis matapos. Pag inom mo, pag lunok mo, that's it. Yeah, natatapos na dun yung experience. Hintayin mo na lang yung uh, yung amats. Ano pa pwede ko sabihin? Yeah, presyo is okay. So hindi siya exage dahil 10% mas mataas yung alcohol content. De, reasonable yung presyo at 134 pesos. Kaya ko bang ubusin yung 1 litro? Obviously, hindi. Sa mga beer na 5% lang, 3 bote lang nga, okay na ako eh. So, this is the equivalent of what? Mahigit 330 ml na bote. So, kung pang-unwind lang, okay na. Solve ka na sa 1 litro ng Red Horse Super. Would I buy it again? Honestly, hindi na. Fan ako nung isang product ng San Miguel, yung San Miguel All Malt, yung nasa green na bote. So yun na yung favorite ko ngayon. It's better in every way, of course. Pero well, unfair naman na i-compare sila sa isa't isa kasi magkaiba sila ng goal. Kasi yung Red Horse Super obviously pang lasingan talaga, and yung San Miguel All Malt or Pure Malt, talaga siya, it's meant to be enjoyed, savored slowly, ganyan. So mas suabe, better in every way naman yun. So yeah, but overall, Red Horse Super, not bad. Okay. Drink moderately. Drink less. Drink better. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.